Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,873-81. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang ekspresyon ni Alvin nang makita siya ng dalawang intermediate Lord of Gods mula sa Taisek. Pagkatapos, dali-dali siyang nag-teleport palayo. Gayunpaman, nang muling lumitaw siya sa di-kalayuan, natuklasan niyang napapaligiran siya ng dalawang intermediate Lord of Gods. Si Leonard, ang inner elder mula sa Taisek, ay tumingin kay Alvin ng may paghamak. Isang simpleng Lord of Gods. Matagal-tagal na rin mula nang huli akong nakakilala ng kahit sino mula sa Flying Dragon Sect. Hindi ko talaga inaasahan na makakakilala ako ng isa ngayon. Kadalasan, kinamumuhian ni Leonard ang pagpatay sa mga simpleng Lords of Gods mula sa Flying Dragon Sect dahil mahina sila, at ang mga war points na makukuha niya sa pagpatay sa kanila ay napakakaunti. Gayunpaman, sa oras na ito, naisip niya na ang mga war points ay war points pa rin kahit hindi gaanong kalaki. Dahil doon, kumislap ang kanyang mga mata na may intensyong pumatay habang nakatingin kay Alvin. Sa kabilang banda, si Arthur, isa ring inner elder ng Taisek, ay nanatiling walang ekspresyon. Gayunpaman, nararamdaman pa rin ni Alvin ang kanyang nakatagong balak na pumatay. Sa kabila ng mga hindi pagkakaunawaan ng dalawa, malinaw na balak nilang patayin si Alvin. Sa oras na ito, namutla ang mukha ni Alvin habang nauutal niyang sinasabi, mga Panginoon ko, ako ay isang simpleng Panginoon ng mga Diyos lamang, at napakaliit lamang ng aking mga puntos sa digmaan. Nakita ko kayong dalawa na nag-aaway kanina, at malinaw na pareho kayong may alitan. Kapalit ng aking buhay, bakit hindi ko tulungan ang isa sa inyo na patayin ang kabilang panig? Nagningning ang mga mata ng dalawang lalaki nang marinig ang mga sinabi ni Alvin. Swoosh! Magsasalita na sana si Leonard at sasang-ayon sa mungkahi ni Alvin nang biglang sumugod si Arthur. Kasabay nito, sinabi ni Arthur, tulungan mo akong patayin siya, at hindi kita papatayin. Kung magpipigil ka o susubukang tumakas, ako ang unang papatay sa iyo. Hindi nag-aksaya ng oras si Alvin at agad na inilabas ang kanyang kilalang banal na artifact. Isang bagyo ang nagsimulang magngangalit sa paligid ni Leonard. Bagamat mas malakas na si Leonard kaysa kay Alvin ngayon, kinailangan din niyang makipaglaban kay Arthur. Bukod dito, hindi naging madali para sa kanya na manatiling matatag laban kay Arthur. Kaya naman, sa pagdaragdag ni Alvin, labis siyang na-pressure. Bang! Ginamit ni Leonard ang kapangyarihan ng kanyang bloodline upang maiwasan ang mga atake ni Arthur at Alvin. Madilim ang kanyang ekspresyon habang sinasabi niya kay Alvin, binata, kung tutulungan mo akong patayin siya, hindi lang kita patatawarin, kundi bibigyan din kita ng ilang divine crystals. Naramdaman ni Alvin ang malamig na titig ni Arthur at huminga ng malalim bago sinabi, pakiramdam ko ay mas mapagkakatiwalaan siya. Hindi lang siya mukhang kasing edad ko, kundi mas mabait pa siya kaysa sa iyo. Kasunod nito, muling umatake si Alvin. Kasabay nito, napansin din niya na tumigil na rin si Arthur sa pagtitig sa kanya. Naglunsad din ng atake si Arthur. Hindi na kailangang sabihin, ang kanyang atake ay mas malakas kaysa kay Alvin. Dati, kalahating araw nang naglaban sina Leonard at Arthur, ngunit hindi pa rin nila matukoy kung sino ang mananalo. Dahil sa biglaang paglitaw ni Alvin, lubhang nagbago ang sitwasyon. Bagamat isa lamang siyang simpleng Lords of Gods, sapat na ito para kay Arthur upang makuha ang kalamangan kay Leonard. Sa loob lamang ng ilang sandali, tuluyang nahulog si Leonard sa isang disbentaha. Hindi tumigil si Leonard sa paghikayat kay Alvin na tumakas at sumama sa kanya. Gumawa siya ng lahat ng uri ng pangako, ngunit hindi lang siya pinansin ni Alvin. Likas sa kanya ang galit. Mas lalo siyang nagalit nang maalala niya na pinili lang ni Alvin na kumampi kay Arthur dahil mukhang kaedad lang ni Arthur si Alvin. Sa pagkakataong ito, talagang pinagsisihan niya ang pagpili sa hitsura ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Sino ang mag-aakala na ang kanyang hitsura ang haantong sa kanyang pagbagsak? Sa huli, sumuko na siya sa paghikayat kay Alvin at nag-focus na lang kay Arthur. Arthur, ang lakas ng loob mong makipagsabuatan sa kalaban-laban sa kapwa mo miyembro. Hindi ka hahayaang makalusot ng sekta dito. Sigaw ni Leonard.
Gayunpaman, hindi lamang binaliwala ni Arthur si Leonard, kundi pinatindi pa niya ang kanyang mga pag-atake. Nang makita ito, nagpalit ng taktika si Leonard at sinubukang hikayatin si Arthur. Arthur, bakit hindi mo muna siya patayin? Nasaktan na ako ng ganito, kahit wala ang tulong niya, hindi pa rin ako makakapantay sa iyo. Balak mo ba talaga siyang pakawalin? Kung ipipilit mo akong patayin, manghihina ka rin ng husto pagkatapos noon. Sa oras na iyon, hindi magiging madali para sa iyo na patayin siya kung tatalikod siya sa iyo. Sa kasamaang palad para kay Leonard, hindi siya pinansin ni Arthur. Tutal, alam niyang kamakailan lang naging isang simpleng Panginoon ng mga Diyos si Alvin at hindi pa niya lubos na nakokontrol ang kanyang banal na enerhiya. Kasing dali lang ito ng pagsukal sa isang manok kung talagang gusto niyang patayin si Alvin. Arthur. Kahit nasangkot ako sa pagkamatay ng iyong Panginoon, hindi ko naman ito lubos na kasalanan. Masyadong sakam ang iyong Panginoon. Arthur, hindi mo ako maaaring patayin. Hindi ka hahayaang makalusot sa pagpatay sa akin ng sekta. Patuloy na nagmakaawa si Leonard para sa kanyang buhay nang maharap sa kamatayan. Sayang, ito ay walang saysay. Iwinasiwas ni Alvin ang kanyang espada, at nagpakawala ng mga sinag ng espada. Ang mga sinag ng espada ay tumama kay Leonard na nagtulak sa kanya na umiwas sa mga atake. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, madali niyang maiiwasan ang mga atake nang hindi kinakailangang umiwas sa mga ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, kung ilalayo niya ang mga atake ni Alvin, magiging mahina siya sa mga atake ni Arthur. Bang! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin habang isang napakalaking puwersa ang bumangga sa yelo sa lupa. Nang mabasag ang glacier, ang kabuuan ng lawa sa ilalim nito ay nabunyag. Gayunpaman, isang patong ng yelo ang mabilis na nabuo muli, at ito ay lalong lumapot ng lumapot. Batay dito, maiisip ng isa kung gaano ito kalamag. Sa sandaling ito, napaatras si Arthur matapos harangan ang atake ni Arthur. Namutla ang kanyang mukha nang dumura siya ng dugo. Arthur, sumping ka. Sana mamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Sigaw ni Leonard habang pinapanood niya si Arthur, kasama ang isang nakakatakot na enerhiya, na lumalapit sa kanya dala ang kanyang kitang-kitang banal na artifact sa kanyang mga kamay. Sa kritikal na sandali, putok. Tumalsik ang mga sinag ng espada mula sa yelong hinihiga ni Leonard, tinusok siya at agad na pinatay. Kasunod nito, lumitaw si Alvin, na nag-teleport sa ilalim ng yelo upang maghintay ng pagkakataong sumalakay. Matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong patayin si Leonard. Matapos patayin si Leonard, mabilis niyang inangkin ang spatial ring at identity token ni Leonard. Sino ang nagsabing kaya mo siyang patayin? Malamig na tanong ni Arthur. Wala siyang pakialam sa spatial ring ni Arthur. Kung gugustuhin niya ito, madali niyang mapapatay si Alvin para makuha ito. Hindi siya nasisiyahan dahil gusto niyang patayin si Leonard gamit ang sarili niyang mga kamay. Panginoon ko, sabi ni Alvin nang may bahagyang ngiti, ang kanyang pagkakakilanlan ay agad na maglalaho kung pinatay mo siya. Sa oras na iyon, natatakot akong malaman ng lahat ng nasa sekta mo na pinatay siya ng isang kapwa-miyembro. Kung papatayin ko siya, walang makakaalam. Bahagyang ngumiti si Arthur. So sinasabi mong dapat kitang pasalamatan? Umiling si Alvin. Siyempre hindi. Nakipagtulungan ako sa iyo kapalit ng buhay ko. Pinatay ko siya para maiwasan mo ang hinala, at hinayaan mo rin akong makuha ang spatial ring niya. Dahil dito, patas na tayo. Ano sa tingin mo? Sige, tango ni Arthur habang bahagyang nanlilisik ang mga mata. Salamat, nakangiting sagot ni Alvin. Nang tumalikod na siya para umalis, biglang tumutok sa kanya ang nakasisilaw na kutsilyo ni Arthur. Swoosh! Walang anumang pinsalang tinagos ng kutsilyo ang tila isang nakausling bahagi ni Alvin. Kawili-wili, sabi ni Arthur nang may ngiting-ngiti. Pagkatapos, lumipad siya pataas, at sa isang kisap mata, lumitaw siya sa harap ni Alvin, nakatitig kay Alvin na may nakakatakot na ekspresyon sa mukha. 38,748. Gusto mo akong patayin? Kumislap ang mga mata ni Alvin habang nakatingin kay Arthur, na nakaharang sa kanyang daan. Ngumiti si Arthur ng malamig at sinabing, kung sa tingin mo ay pakakawalan kita, masyado kang inosente. Tutal, galing ka sa Flying Dragon Sect, at ako naman ay galing sa Tai sect.
Magkaaway tayo sa larangan ng digmaan. Kahit na tinulungan mo ako, paano kita pakakawalan? Marahil, nagsisisi ka na hindi mo tinulungan si Leonard na patayin ako kanina. Gayunpaman, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Kahit na tinulungan mo si Leonard, tulad ko, hindi ka rin niya pakakawalan. Ang iyong kapalaran ay naselyuhan na sa sandaling matuklasan ka namin. Kumislap ang intensyong pumatay sa mga mata ni Arthur, at ang kanyang banal na enerhiya ay lumabas mula sa kanyang katawan bago pa man siya matapos magsalita. Ngumisi si Alvin nang marinig ang mga sinabi ni Arthur. Sabi niya, "Ganoon ba? Mabuti na lang at wala akong balak na palayain kayong dalawa. Hindi ako kumilos kanina dahil nagtataka ako kung aatakihin mo ako o hindi." Natigilan si Arthur sa mga sinabi ni Alvin. Nang makabawi siya sa kanyang katinoan, tumawa siya bago sinabing, "Ikaw, isang simpleng Panginoon ng mga Diyos, hindi mo ba ako bibitawan?" Wala pa akong naririnig na kahit sinong simpleng Panginoon ng mga Diyos sa Flying Dragon sect na kayang talunin ang isang intermediate na Panginoon ng mga Diyos. Tiwala si Arthur, at hindi niya kailanman isinapuso ang mga salita ni Alvin. Sigurado siyang nagyayabang at nagkukunwari lamang si Alvin. Hindi siya nag-aksaya ng mga salita at agad na umatake gamit ang kanyang sable. Sa kabaligtaran, hindi gumalaw si Alvin. "Ano? Nanigas ka ba sa takot?" Mapanghamak na tanong ni Arthur. Kumalat ang mga sinag ng saber, sinira ang mga tipak ng yelo sa paligid habang patungo ito kay Alvin. "Bro, bago ka mamatay, dapat mong tandaan ang pangalan ng taong pumatay sa iyo. Ang pangalan ko ay Arthur." Pagkatapos, tumalon si Arthur at ibinaba ang kanyang sable. Kasabay nito, isang may kumpiyansang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Tiwala siya sa kanyang tagumpay. Bigla, si Arthur, na inakala na paralisado si Alvin dahil sa kanyang takot, ay narinig si Alvin na walang pakialam na nagsabi, "Hindi, dapat mong tandaan ang pangalan ng pumatay sa iyo. Ang pangalan ko ay Alvin." Bahagyang kumunat ang noo ni Arthur. Medyo pamilyar ang pangalang Alvan. Habang ginugulo ang isip ni Arthur, humina ang puwersa ng kanyang mga sinag ng saber. Kasabay nito, isang dagindong ang umalangaw-ngaw sa hangin habang ang espasyo sa paligid ni Alvin ay nagsimulang umikot at umugang. Kasabay nito, agad na naglaho ang mga sinag ng espada ni Arthur. Naramdaman ni Arthur na lalong bumibigat ang sable sa kanyang kamay. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon ng bulalas niya, "Ikaw, naunawaan mo ba talaga ang Mastery daw? Ang Mastery daw ay isa sa 4 na daw ng langit at lupa." Hindi lamang nagulat si Arthur na naunawaan ni Alvin ang Mastery daw, kundi nagulat din siya na ang Mastery daw ay hindi lamang nasa panimulang yugto. "Napakamapagmasid, walang pakialam na," sabi ni Alvin. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay. Ang banal na enerhiya ng isang simpleng Panginoon ng mga Diyos ay sumanib sa batas ng kalawakan at lumabas mula sa kanyang katawan. Sa oras na ito, hindi na itinatago ni Alvin ang antas ng kanyang pag-unawa sa batas ng kalawakan. Ang kanyang pag-unawa ay hindi mas mababa kay Arthur. Isang makulay na espada na may 1 metrong haba ang lumitaw sa nakataas na kamay ni Alvin. Naglabas ito ng napakalakas at matalas na aura. "Swoosh!" Agad na kumalma ang paikot-ikot na boses. "Espada daw." Muling nagbago ang ekspresyon ni Arthur. Ang mapangutyang ekspresyon sa kanyang mukha ay matagal nang napalitan ng pag-iingat sa puntong ito. "Sus Mariosep! Ano ito nangyari? Isa lamang siyang simpleng Panginoon ng mga Diyos. Hindi lang ang pangunawa niya ay kapantay ng akin, kundi naunawaan pa niya ang Mastery daw at ang sword daw." Sa oras na ito, nanghina ang kumpiyansa ni Arthur at isang ideya ang lumitaw sa kanyang isipan. Naisip niya na marahil, hindi siya ang makakalaban ng kanyang kalaban. Marahil, sa pamamagitan ng ibang paraan, maaaring mapuna ng kanyang kalaban ang agwat sa pagitan ng kanilang mga cultivation base. Mas lalo siyang nakumbinsi na kung magpapatuloy siya sa pakikipaglaban, tiyak na mamamatay siya. Mabilis na inayos ni Arthur ang kanyang iniisip at bumaantong hininga ng maluwag. Bagamat maaaring hindi niya matalo ang kanyang kalaban, hindi problema ang pagtakas. Swoosh! Hindi nag-aksaya ng oras si Arthur at ginamit ang lahat ng kanyang lakas. Ginamit pa niya ang kanyang bloodline power. Sa oras na ito, nakatutok lamang siya sa pagtakas.
Hindi na niya inatake o binigyang pansin si Alvin. Habang lumilipad pabalik si Arthur, mahinahong sinabi ni Alvin, hindi ka makakatakas. Iwinasiwas ni Alvin ang 7 kulay na espada na parang karit ng Grim Reaper. Swoosh! Tumalsik ang mga sinag ng espada. Paano ito nangyari? Nabigla si Arthur sa bilis ng mga sinag ng espada. Nang maramdaman niya ang matinding panganib na lalong lumalakas, agad siyang lumingon upang tumingin. Patayin! Nang mapagtanto ni Arthur na ang boses na narinig niya ay pag-aari ng isang babae, namutla ang kanyang mukha. Espiritu ng artifact. Isa itong kilalang banal na artifact na may kumpletong espiritu ng artifact. Hindi. Pumikit ng mariin si Arthur bago siya nanindigan upang ipagtanggol ang sarili laban sa atake. Sa kasamaang palad, ilan lamang sa mga sinag ng espada ang nagawa niyang paalisan. Sa huli, malubhang nasugatan pa rin siya dahil sa atake. Kumislap si Alvin at lumitaw sa harap ng malubhang nasugatan na si Arthur. Tumingin si Arthur kay Alvin nang may kawalan ng pag-asa. Imposible. Isa ka lamang panloob na disipulo ng Flying Dragon Sect. Paano mo nagagawang magkaroon ng ganito kakilala at banal na artifact? Paano mo mauunawaan ang 2 sa 4 na daos ng langit at lupa? Imposible. Medyo natagalan bago kumalma si Arthur. Nang kumalma na siya, tinanong niya si Alvin nang may hindi magandang ekspresyon sa mukha, sino ka ba talaga? Nag-imbita ba ang Flying Dragon Sect ng mga tagalabas para tulungan sila? Gayunpaman, sa palagay ko ay walang sino mang simpleng Panginoon ng mga Diyos na kasing husay mo kahit sa mga puwersang may ranggong emperador. Hindi sumagot si Alvin sa mga tanong ni Arthur. Sa halip, mabilis siyang umatake. Ito ay isang mabilis at malinis na suntok. Bukod sa pagbubunyag ng tunay na antas ng pag-unawa sa kanyang batas ng kalawakan, ang Mastery daw, at ang Sword daw, ibinunyag din ni Alvin ang 7 Orifices Exquisite Sword. Gusto niyang tapusin ang laban sa lalong madaling panahon bago sumali ang ibang tao sa labanan. Hanggat napatay niya si Arthur, walang makakaalam tungkol sa kanyang mga sikreto. Kung may isang supreme powerhouse lamang na nagmamasid ay malalaman ng ibang tao ang tungkol sa bagay na ito ngayon. Swoosh! Namatay si Arthur matapos tumama ang atake ni Alvin. Nakadilat pa rin ang kanyang mga mata, parang hindi makapaniwalang namatay na siya. Bago pa man siya mamatay, hindi pa niya maintindihan kung bakit pamilyar ang pangalang Alvin. Hindi ito masamang simula. Ituturing ko itong isang magandang senyales, bulong ni Alvin sa sarili bago niya kinuha ang mga singsing na pangkalawakan nina Arthur at Leonard bago niya inangkin ang pagmamayari ng 2 singsing. Gayunpaman, isang dismayadong ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha nang makita niya ang laman ng mga singsing na pangkalawakan. Mga mahihirap ang 2 yan. Kakaunti lang ang Divine Rocks at Divine Crystals ni Arthur sa spatial ring niya. Sila ba talaga ang mga inner elders ng Tai Sect? Bahagyang reklamo ni Alvin. Lubos na nakalimutan ni Alvin sa puntong ito na ang kanyang pagtrato sa Flying Dragon Sect ay hindi normal. Kahit ang ilang Black Dragon Elders ay walang kapantay para sa kanya. Dahil sa dagdag na bayad ng mga elder ng Flying Dragon Sect, ang kanyang mga Divine Rock, Divine Crystals, at Contribution Points ay hindi isang bagay na pag-aari ng Black Dragon Elders. Sa lahat ng kadahilanang ito, paano siya masisiyahan sa nilalaman ng spatial rings nina Arthur at Leonard? Marahil, si Alvin lamang ang mag-iisip na ang 2 elder ng Underworld ay parang mga mahihirap. Lungsod ng Tai. Malapit sa pasukan ng Lord Battlefield. Isang malutong na ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin. Agad na lumingon ang 3 elder na naka-duty sa direksyon ng ingay. Naging hindi maganda ang kanilang ekspresyon nang matuklasan nilang tunog iyon ng pagkabasag ng Soul Pearl. Isa na namang Panginoon ng mga Diyos sa ating sekta ang namatay. Unti-unti nating nawawala ang kalamangang ating natamo. Iyan ang Soul Pearl ni Elder Wang. Napatay ba siya ng isang elder ng White Dragon mula sa Flying Dragon Sect? Hindi ako sigurado. Gayunpaman, kahit na isa itong White Dragon Elder, hindi pa rin dapat mahirap para kay Elder Wang na makatakas, tama ba? Nag-uusap pa rin ang 3 tungkol sa bagay na ito nang may isa pang ingay na umalangaw-ngaw sa hangin. Isa na naman sa napakaikling panahon. Bagamat maraming Lord of Gods ang namatay sa Lord Battlefield, wala pang magkakasunod na pagkamatay hanggang ngayon.
Dati, ang pinakamaikling panahon sa pagitan ng pagkamatay ng dalawang Lord of Gods ay 10 araw. Si Elder Arthur pala. Dalawang Inner Elder ang sunod-sunod na namamatay. Ano nga ba ang nangyayari? Sino ang kanilang nakasalamuha? 38,751. Simula nang magsimula ang digmaang imperial, ang Taiyi Celestial Sect ay nawalan ng mas maraming panimulang Lords of Gods kumpara sa mga Intermediate Lords of Gods. Wala pang 10 Intermediate Lords of Gods, na mga Inner Elder, ang namatay. Dahil dito, ang magkakasunod na pagkamatay ng kanilang dalawang Inner Elder, sina Arthur at Leonard, ay lubhang nakakagulat. Namatay sina Elder Fang at Elder Wang sa loob ng 15 minuto. Iisa lang ba ang taong pumatay sa kanila o nagkataon lang? Hindi ko alam. Ang alam ko lang ay pareho silang hindi maganda ang ugali. Napakalalim ng kanilang alitan kaya't hindi ko sila kayang patayin. Kung gayon, marahil, nag-aaway sila, at may isang tao mula sa Flying Dragon Sect ang nagsamantala sa sitwasyon. Posible naman talaga yan. Hindi ako sang-ayon. Hindi lamang magiging disbentaha para sa kanila ang makipaglaban sa isa't isa sa Lord Battlefield, kundi mapaparusahan din sila ng mabigat kung matuklasan sila ng sekta. Hindi na kailangang sabihin pa, ang pagkamatay ni na Arthur at Leonard ay pumukaw ng kaguluhan sa Taiyi Sect. Ano man ang nangyari, ang dalawang pagkamatay ay isang malaking kawalan sa Taiyi Sect. Dahil sa kanilang pagkamatay, ang bilang ng mga namatay na nasa Inner Elder ng Taiyi Sect ay umakyat na sa 9. Sa ngayon, 9 na Inner Elder at isang Underworld Elder ang namatay. Ang Flying Dragon Sect ay nawalan ng 2 White Dragon Elder at 5 Inner Elder. Noong una, nakakuha tayo ng kalamangan laban sa Flying Dragon Sect, ngunit ngayon, nagbago na ang takbo ng sitwasyon. Sus Mariosep. Hindi ko na magagawang kutsain ang mga disipulo ng Flying Dragon Sect sa PCT ngayon. Matapos umalis sina Alvin at Hugh Riley mula sa King Battlefield, ang Flying Dragon Sect at ang Taiyi Sect ay pantay na naroon. Kaya naman, mas maraming tao ang nagbigay pansin sa sitwasyon sa Lord Battlefield. Kung tungkol naman sa Quasi-Emperor Battlefield, wala pang namamatay doon. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang mga labanan ay magiging mas matindi sa larangan ng digmaan ng hari at sa larangan ng digmaan ng Panginoon. Bihirang mangyari ang mga pagkamatay sa larangan ng digmaan ng Quasi-Emperor dahil karamihan sa kanila ay may kakayahang makatakas mula sa kanilang mga kalaban. Ang pagkamatay ni na Arthur at Leonard ay masamang balita para sa Taiyi Sect, ngunit natural lamang na magandang balita ito para sa Flying Dragon Sect. Woo! Sinong Elder natin ang pumatay sa 2 Inner Elder mula sa Taiyi Sect? Ang 2 Inner Elder mula sa Taiyi Sect ay magkasunod na napatay. Sa palagay ko ay walang sino man sa ating mga Inner Elder ang may kakayahang gumawa ng ganoong kagandang gawa. Siguro gawa ito ng isang Elder ng Puting Dragon. Nabalitaan kong ang 2 iyon mula sa Taiyi Sect ay galit na galit sa isa't isa. Sinasabi ng mga disipulo ng Taiyi Sect na nag-aaway ang 2 iyon at may isang tao mula sa ating panig ang nagsamantala sa sitwasyon at pinatay sila. Kahit na ganoon nga, hindi nito mababago ang katotohanan na ang Taiyi Sect ay nawalan ng isa pang 2 Inner Elder. Mataas ang sigla ng mga nasa Flying Dragon Sect at mababa naman sa Taiyi Sect ngayong nawala na ang kalamangang nakuha ng Taiyi Sect. Isang kaguluhan ang sumiklab sa PCT nang lumitaw ang isang lilang figure at nagtungo sa Warpoint Pavilion. Si Alvin yan. Ipagpapalit ba niya ang kanyang mga Warpoints? Hindi ba't pinagbawalan siyang pumasok sa King Battlefield? Nabalitaan kong pumasok siya sa Lord Battlefield. Kaka-rating lang niya lang sa pagiging isang simpleng Lord of Gods, di ba? Huwag mong sabihing nakakuha siya ng mga warpoint sa loob ng 2 buwan pagkatapos niyang pumasok sa Lord Battlefield. Ang grupo ng mga disipulo mula sa Taiyi Sect ay naghihinalang tumingin kay Alvin habang papunta ito sa Warpoint Pavilion. Dati, nakakuha si Alvin ng humigit kumulang 1,000 warpoints matapos makapatay ng 100 hari ng mga Diyos sa King Battlefield. Nagtrabaho ako ng husto para makapatay ng 100 hari ng mga Diyos sa King Battlefield dati at nakakuha lang ng humigit kumulang 1,000 warpoints.
Sa pagkakataong ito, 2 inner elder lang ng Tayi sect ang napatay ko, pero nakakuha ako ng 4,000 war points, naisip ni Alvin sa sarili, hindi pinapansin ang grupo ng mga taong sumusunod sa kanya. Nagpa siya si Alvin na pansamantalang umalis sa Lord Battlefield matapos mapatay si Arthur. Gamit ang 4,000 war points, maaari siyang makipagpalitan ng ilang bagay na makakatulong sa kanyang cultivation. Nagpa siya siyang mag-cultivate sa susunod na panahon bago muling pumasok sa Lord Battlefield. Noong naglalakbay siya pabalik sa pasukan ng Flying Dragon City, umaasa siyang makakasalubong ang ilang Lords of Gods mula sa Tayi sect, ngunit hindi siya pinalad. 2 miyembro lamang ng Flying Dragon sect ang kanyang nakasalubong. Nagdududa ang lahat habang papasok sa Warpoint Pavilion. Talaga bang naging Panginoon ng mga Diyos siya? Kung hindi, paano siya nakapasok sa Lord Battlefield? Maraming tao mula sa Flying Dragon sect ang nakasaksi sa pagpasok niya sa Lord Battlefield. Wala ni isa sa ating mga simpleng Panginoon ng mga Diyos ang namatay kamakailan lang. Marahil, ipapalit niya ang mga war points na nakuha niya dati. Nang pumasok si Alvin sa pasilyo, natuklasan niyang halos walang laman ang mga counter hindi tulad ng dati niyang pagbisita. Isang matandang lalaki mula sa isa sa mga pinakamataas na puwersang may ranggong emperador sa Eastern Ridge Mansion ang nakaupo sa likod ng counter. Pinaikit niya ang kanyang mga mata habang tinatanong si Alvin, nandito ka ba para ipagpalit ang mga identity token ng King of Gods ng Tayi sect para sa mga war points? Hindi, walang pakialam na sagot ni Alvin habang umiiling at kumuha ng 2 identity token mula sa kanyang spatial ring, pag-aari sila ng 2 inner elder ng Tayi sect. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang marinig ang mga sinabi ni Alvin. Kasabay nito, katahimikan ng bumalot sa bulwagan. Napakatahimik na halos marinig ang pagbagsak ng aspili. Nang makabawi ang mga tao sa kanilang katinoan, nagsimula silang mag-usap-usap. Mali ba ang narinig ko? Sinabi ba niya na ang 2 identity token na iyon ay pagmamay-ari ng 2 inner elder mula sa Tayi sect? Tunay ngang nawalan ang Tayi sect ng 2 inner elder mga 2 buwan na ang nakalilipas. Imposible. Ang 2 elder na iyon, sina Elder Fang at Elder Wang, ay mga intermediate Lords of Gods. Paano kaya sila mapapatay ni Alvin? Gulat na gulat ang mga mula sa Flying Dragon sect samantalang hindi lamang gulat ang mga mula sa Tayi sect kundi pati na rin hindi makapaniwala. Sa pagkakataong ito, bumantong hininga ang matandang lalaki sa likod ng counter matapos niyang suriin ang 2 identity token. Sinabi niya habang ibinibigay kay Alvin ang kanyang nararapat na war points, ito ang mga identity token nina Arthur at Leonard. Sila ay mga intermediate Lords of Gods. Hindi ko inaasahan na ikaw ang papatay sa kanila. Sa anumang kaso, nakakuha ka ng 4,000 war points mula rito. Salamat, matanda. Namutla ang lahat ng mukha nang marinig ang mga sinabi ng matanda. Bago umalis si Alvin, sinabi ng matanda, Alvin, ang aming angkan ay isa sa mga nangungunang angkan sa Eastern Ridge Mansion. Kung sasali ka sa amin, ang pagtrato sa iyo ay hindi magiging iba sa aming mga direktang inapo. Kasunod nito, nakatanggap si Alvin ng ilan pang mga voice transmission mula sa iba pang mga nasa matataas na puwersa sa Eastern Ridge Mansion, na humihikayat sa kanya na sumali sa kanila. Para bang nakalimutan nilang tinanggihan sila ni Alvin noon. Alvin, huwag kang basta-basta tumanggi. Alam kong hinihintay mo munang matapos ang digmaang imperial bago ka magdesisyon. Tandaan mo lang na bukas ang mga braso ng aming sekta para sa iyo. Alvin, hinihintay ka ng aming sekta na sumama sa amin pagkatapos ng digmaang imperial. Bagamat magalang na tinanggihan ni Alvin ang mga imbitasyon, sa wakas ay nakabawi ang mga tao sa bulwagan, at isang malaking kaguluhan ang sumiklab. Pinatay ni Alvin ang 2 inner elder mula sa Tayi sect. Sus Mariosep. Paano niya nagawa yun? Kakasimula lang niya lang maging isang simpleng Panginoon ng mga Diyos, di ba? Hoy, tanungin natin siya. May ilang tao na sumunod kay Alvin palabas ng Warpoint Pavilion habang ang ilan ay agad na nagpadala ng balita pabalik sa kanilang sekta. Sa loob lamang ng ilang sandali, nagkagulo ang Flying Dragon sect at ang Tayi sect.
Kasabay nito, nagsimulang makipagpalitan si Alvin ng mga bihirang halamang gamot na kailangan niya sa Peace City. Sa oras na ito, may ilang tao na nakapalibot sa kanya at nagsimulang magtanong sa kanya. Alvin, paano mo nagawang patayin ang dalawang Inner Elder mula sa Tayi Sect? Sila ay mga intermediate Lords of Gods, pero kamakailan ka lang naging isang simpleng Lord of Gods. 3,876. Nagtataka ang lahat habang hinihintay ang kanyang sagot. Gusto talaga nilang malaman kung paano nagawa ni Alvin, na kamakailan lamang ay naging isang simpleng Panginoon ng mga Diyos, na pumatay ng dalawang panloob na Elder mula sa Tayi Sect na mga intermediate Lords of Gods. Bagamat malawakang kinikilala si Alvin bilang isang napakalaking kababalaghan, nakakagulat pa rin para sa kanya na pumatay hindi lamang isa, kundi dalawang intermediate Lords of Gods. Kung tutuusin, sa kanilang palagay, ang kanyang pag-unawa sa batas ng kalawakan ay hindi maihahambing sa mga intermediate Lords of Gods. Mukhang walang pinsala si Alvin. Paano niya nagawa iyon? Ngumiti si Alvin habang sumasagot, may maniniwala ba sa akin kung sasabihin kong pinalad lang ako na napatay ko ang dalawang Inner Elder na iyon mula sa Tayi Sect? Lucky. Maaari mo bang ipaliwanag ng detalyado? Tanong ng isang tao. Kumislap ang mga mata ni Alvin habang sinasabi niya, dati, gumala ako sa Lord Battlefield ng halos 2 buwan, pero wala pa rin akong nakikitang kahit sino. Pagkatapos, nang makarating ako sa isang maniebing lupain, nakita ko ang dalawang lalaki, na hindi mula sa Flying Dragon Sect, na nakikipaglaban sa isang labanang may bahid ng buhay o kamatayan. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na sina Arthur at Leonard ay may galit sa isa't isa. Hindi napigilang magtanong ang isang miyembro ng Tayi Sect, sinasabi mo bang naglalaban ang dalawa nating Inner Elder sa Lord Battlefield? Tumango si Alvin. Nakikita kong nakamamatay ang kanilang mga pag-atake nang umatake sila. Hindi sila nagpigil at malinaw na balak magpatayan. Narinig ko ang ilang bahagi ng kanilang pag-uusap noong sila ay naglaban. Kung hindi ako nagkakamali, may kinalaman si Leonard sa pagkamatay ng Panginoon ni Arthur. Sa anumang kaso, mas malakas sila kaysa sa akin kaya hindi ko maipakita ang aking sarili. Matyaga akong naghintay, at pagkatapos ng ilang araw, nang pareho silang malubhang nasugatan, sinamantala ko ang pagkakataon at madali silang pinatay. Matapos makuha ang kanilang mga identity token, umalis ako sa Lord Battlefield para pumunta rito. Masyadong mapanganib para sa akin doon, kung tutuusin. Hindi ko talaga inaasahan na makakakuha ako ng napakaraming war points sa unang pagbisita ko sa Lord Battlefield. Gulat na gulat pa rin ang mga tao nang umalis si Alvin. Natauhan na lamang sila nang mawala si Alvin sa dulo ng kalye. Sus Mariosep. Kaya ganoon nga ang nangyari. Napakaswerte talaga ni Alvin. Nagawa pa niyang makasalubong ang dalawang Inner Elder mula sa Tayi Sect na nakikipaglaban hanggang kamatayan at sinamantala ang sitwasyon. Naiinggit talaga ako. Nakakuha siya ng 4,000 war points ng napakadali. Maganda sana kung makakasalubong ko rin ang dalawang miyembro ng Tayi Sect na nakikipaglaban sa isang laban ng buhay o kamatayan. Mas biglang nag-usap ang mga miyembro ng Flying Dragon Sect habang ang mga miyembro ng Tayi Sect ay isa-isang umalis na may hindi magandang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Bagamat tahimik ang mga miyembro ng Tayi Sect, sa loob-loob nila ay isinusumpa sina Arthur at Leonard. Matapos nilang magpadala ng balita tungkol sa nangyari, maraming tao mula sa Tayi Sect ang nagsimulang isumpa sina Arthur at Leonard. Ang dalawa ay naging makasalanan na sa paningin ng mga miyembro ng Tayi Sect. Ano? Sina Leonard at Arthur ay pinatay ni Alvin. Ang Alvin na pumatay sa 100 sa ating mga hari ng mga Diyos ilang taon na ang nakalilipas. Paano niya napatay ang dalawa sa ating mga panloob na elder gayong kamakailan lang siya naging isang simpleng Panginoon ng mga Diyos? Ang dalawang Inner Elder ay nakikipaglaban sa isang laban ng buhay o kamatayan, at sinamantala niya ang sitwasyon at pinatay ang dalawa nang malubha ang kanilang mga sugat. Naroon ako nang magsalita si Alvin tungkol dito. Narinig ko siyang nagsabi na ang alitan sa pagitan ng dalawa ay nag-ugat sa pagkakasangkot ni Leonard sa pagkamatay ng amo ni Arthur. Nakakahiya. Siguradong pinagtatawanan na ng Flying Dragon Sect ang sekta natin ngayon.
Ano ba ang iniisip ng dalawa? Nasa kalagitnaan tayo ng digmaang imperial, at sila ay nasa Lord Battlefield. Bakit sila maglalaban-laban sa Lord Battlefield? Maaari naman sana nilang gawin iyon sa sect kung talagang sabik silang magpatayan. Dahil dyan, kahit papaano, hindi nila mapahiya ang sect natin. Nakakahiya sila sa ating Tayi sect. Hindi alam ni Alvin na ang kanyang paliwanag ay nagpage makasalanan kina Arthur at Leonard sa Tayi sect. Malawakang kinundena ang dalawa ng lahat ng nasa Tayi sect kahit na pagkatapos ng kanilang pagkamatay. Maging ang kanilang mga kamag-anak at kaibigan ay nahihiya dahil sa kanila. Nalaman lamang ni Alvin ang tungkol sa bagay na ito makalipas ang isang buwan mula kay Wyatt. Umiling si Wyatt at sinabing, "Little Alvin, kung ang dalawang inner elder na iyon ay mabubuhay muli, tiyak na pagsisisihan nila ang kanilang mga ginawa kung malalaman nila ang kasalukuyang kalagayan ng kanilang mga kamag-anak at kaibigan." Iniisip ko talaga kung ano ang tumatakbo sa kanilang isipan. Paano sila nakakalaban ng ganito katindi sa Lord Battlefield? Alam na alam nila kung gaano ito kadelikado. Bahagyang nahihiya si Alvin nang marinig ang mga salitang iyon. Sa katunayan, sina Arthur at Leonard ay medyo nagpigil ng husto noong nag-aaway sila. Totoo ito lalo na kay Leonard na malinaw na ayaw makipaglaban kay Arthur. Alam niya na kung hindi siya sumipot, makakatakas sana si Leonard mula kay Arthur para maiwasan ang pakikipaglaban. Sa huli, naisip niya sa sarili, masisisi mo lang ang mga miyembro ng Tayi sect sa pagiging mausisa. Hindi sana ako nakaisip ng ganoong paliwanag kung hindi sila nagtatanong ng ganito karami. Pagkatapos umalis sa larangan ng digmaan ng Panginoon, natuklasan ni Alvin na nakarinig sa pag-uusap nina Arthur at Leonard na maraming tao ang nakakaalam ng alitan sa pagitan nina Arthur at Leonard. Kaya naman, nagpasya siyang mag-isip ng ganitong paliwanag. Hindi naman ito malayo sa katotohanan. Ang kilalang alitan ng dalawa ay magbibigay din ng kredibilidad sa kanyang paliwanag. Bukod dito, nahihirapan din ang lahat na maniwala na ang isang bagong simpleng Panginoon ng mga Diyos na tulad niya ay may kakayahang pumatay ng dalawang intermediate na Panginoon ng mga Diyos. Natural lamang na mas maniwala sila na sinamantala ni Alvin ang sitwasyon. Kahit na maniwala ang Tayi sect sa kabaligtaran, hindi pa rin nila ito aaminin. Tutal, magiging katatawanan ng Tayi sect kung aaminin nila na ang isang bagong simpleng Panginoon ng mga Diyos ay may kakayahang pumatay ng dalawa sa kanilang mga intermediate na Panginoon ng mga Diyos. Sa paliwanag ni Alvin, kahit hindi kumilos ang Tayi sect laban sa mga kamag-anak at kaibigan nina Arthur at Leonard, tiyak na ibubuga ng mga miyembro ang kanilang galit sa kanila. Sa oras na ito, tila may naalala si Wyatt. Tumingin siya kay Alvin at sinabing, "Little Alvin, narinig kong naubos mo na ang 4,000 war points na nakuha mo. Marami ka bang kailangan sa PCT?" Tumango si Alvin at sumagot ng may katapatan, "Maraming bagay talaga ang kailangan ko. Papasok ako sa closed door cultivation pagkatapos gamitin ang mga bagay na nakuha ko kamakailan. Pagkatapos noon, papasok ulit ako sa Lord Battlefield para makakuha ng mas maraming war points." "Ilang war points pa ang kailangan mo?" tanong ni Wyatt. Sumagot si Alvin, "Mga 14,000 war points. Kailangan ko pa ring pumatay ng ilang inner elders mula sa Tayi sect. Kung makakapatay ako ng isang underworld elder, maganda sana iyon. Makakakuha ako ng triple ng bilang ng war points. Ang pagpatay sa mga intermediate lords of gods ay magbibigay ng tig-iisang 2,000 war points. Gayunpaman, ang pagpatay sa isang White Dragon Elder o isang Underworld Elder ay magbibigay ng tig-iisang 6,000 war points. Ito ay triple ng war points para sa pagpatay sa mga Inner Elder." Umiling si Wyatt. Patayin ang isang Underworld Elder. Hindi ganoon kadali. "Little Alvin, hindi ka dapat basta-basta magtiwala dahil lang sa napatay mo ang dalawang Inner Elder mula sa Tayi sect. Kung pagbabatayan ang iyong kasalukuyang lakas, hindi ka makakatapat ng isang Inner Elder na nasa tugatog ng kanyang lakas, lalo na ang isang Underworld Elder. Ang isang Underworld Elder ay kasing lakas ng 3 Inner Elder, kung tutuusin. 3,877. Nahihiyang ngumiti si Alvin habang sinasabing, "Nagsasalita lang ako. Alam kong swerte lang ako.
Kung makakasalubong ni Alvin ang isang elder ng underworld ng Taisek, wala siyang magiging problema sa pagtakas kung gagamitin niya ang lahat ng nasa kanyang arsenal. Gayunpaman, magiging mahirap at halos imposible para sa kanya na patayin ang isang elder ng underworld gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Bukod dito, madaling makakatakas ang isang elder ng underworld mula sa kanya. Kung ihahayag ng elder ng underworld ang kanyang tunay na lakas, manganganib ang kanyang buhay. Kung mangyari iyon, itatanggi ni Alvin ang lahat. Tutal, dahil naganap ito sa Imperial War Realm, ang Devil's Heart Blood Oath ay magiging walang bisa. Dahil dito, walang makakapagpatunay sa katotohanan. Kahit na sumumpa siya sa Devil's Heart Blood Oath at magsinungaling tungkol sa nangyari sa Imperial Realm, walang magiging kahihinatnan. Ito ay dahil ang kamalayan ng Supreme Powerhouse ay automatikong lumawak upang takpan ang Imperial War Realm. Sa opinyon ni Alvin, walang pakialam ang mga Supreme Powerhouse sa mga digmaang imperial. Mas bibigyan nila ng importansya ang mga Supreme War at Powerhouse War kaya mas malamang natatakpan nila ng kanilang mga kamalayan ang mga Supreme War Realm at Powerhouse War Realm. Natural, opinyon niya lamang ito. Bagamat mababa ang posibilidad, napakaliit pa rin ang posibilidad na maobserbahan ng isang Supreme Powerhouse ang nangyayari sa Imperial War Realm. Sa anumang kaso, hanggat hindi pa siya sapat na malakas, wala nang hangarin si Alvin na makaharap ang mga elder ng underworld sa Lord Battlefield. Ayaw niyang ilantad ang lahat ng kanyang mga kahangahangang kakayahan. Dati nang pumasok si Alvin sa Lord Battlefield dahil gusto niyang subukan ang kanyang lakas pagkatapos niyang maging isang simpleng Lord of Gods. Bukod dito, gusto rin niyang makakuha ng mga war points para makapagpalit muna siya ng ilang mga bagay na kailangan niya. Bagamat nakakuha siya ng maraming mahahalagang bagay sa Divine Sanctuary ni Wuban, kakaunti lamang sa mga ito ang naging kapaki-pakinabang sa kanya ngayon gamit ang kanyang kasalukuyang cultivation base. Karamihan sa mga bagay ay angkop lamang gamitin pagkatapos niyang maging isang intermediate o advanced Lord of Gods. Pagkatapos umalis sa Lord Battlefield, sa wakas ay napagtanto ni Alvin kung gaano kasama ang sitwasyon kung nakatagpo niya ang isang elder ng underworld sa Lord Battlefield. Aaminin niyang medyo pabaya at walang ingat siya sa pagkakataong ito. Gayunpaman, naisip din ni Alvin kung kaya niyang pumatay ng isang elder ng underworld mula sa Taisek kung gagamitin niya ang 7 Orifices Exquisite Sword kasama ang kanyang Sword Dao at Mastery Dao. Mas mataas ba ang kanyang tsansa kung makikipagsanib puwersa siya kay Hana, ang espiritu ng artifact ng espada? Dahil ang lakas ni Hana ay bubuti alinsunod sa kanyang lakas, dapat ay kasing lakas niya ito ngayon. Gayunpaman, ang mga ito ay mga iniisip lamang niya. Wala siyang balak na sumugal at alamin muna sa ngayon. Naisip ni Alvin sa sarili, maswerte ako ngayon. Hindi ako dapat maging pabaya sa hinaharap. Kahit na maitatanggi ko pa ito kung mabubunyag ako, mas makabubuting iwasan ko ng lubusan ang gulo. Katulad ito ng kung paano ko itinatago ang katotohanan na kaya kong pinuhin ang mga Lord Grade Limit Divine Pills. Samantala, si Wyatt, na walang kamalayan sa mga iniisip ni Alvin, ay nalubog sa malalim na pag-iisip nang marinig niya ang tungkol sa kawalan ng war points ni Alvin. Maya-maya, sinabi niya, nakakuha ako dati ng humigit kumulang 8,000 war points, at ilang daang war points pa lang ang nagamit ko sa ngayon. Mahigit 7,000 war points na ang natitira sa akin. Kung kailangan mo ang mga ito ng madalian, maaari ko muna itong ipahiram sa iyo. Dapat ay makakatulong ito sa pagkuha ng ilan sa mga bagay na kailangan mo. Mabilis na umiling si Alvin at sinabing, kapatid na Wyatt, huwag kang mag-alala. Kukunin ko ang mga war point na kailangan ko. Dapat mong itago ang mga war point mo para sa iyong sarili. Umiling si Wyatt habang sinasabing, wala na akong silbi sa mga iyon ngayon. Bukod pa riyan, pinapahiram ko lang ang mga iyon sa iyo. Hindi ko ibibigay sa iyo. Maaari mo akong bayaran mamaya. Ayokong pumasok ka sa Lord Battlefield nang hindi kinakailangan. Maswerte ka sa pagkakataong ito, ngunit hindi mo magagarantiya na ang swerte ay nasa panig mo sa susunod. Bagamat labis na naantig si Alvin sa mga salita ni Wyatt, tinanggihan pa rin niya ang mabuting intensyon ni Wyatt. Gayunpaman, nagmatigas si Wyatt.
Kaya naman, sa huli, sumuko siya at humiram ng 6,000 war points mula kay Wyatt. Malayang naipapasa ng mga miyembro ng iisang sekta ang kanilang mga war points sa isa't isa sa pamamagitan ng kanilang mga identity token. Ang mga war point na nakuha ni Alvin mula sa King Battlefield ay nasa kanyang lumang identity token pa rin. Nahirapan siyang ilipat ang mga ito sa kanyang bagong identity token. Tutal, kakaunti na lang ang natitirang war point sa kanyang lumang identity token. Habang inililipat ni Wyatt ang kanyang mga war points kay Alvin, nakangiti niyang sinabi, gamitin ang mga war points na ito para ipagpalit sa mga bagay na kailangan mo. Maaari kang makakuha ng mas maraming war points pagkatapos mong mag-cultivate at pumasok muli sa Lord Battlefield. Kapag handa ka ng pumasok sa Lord Battlefield, ipaalam mo sa akin. Sasamahan kita. Naniniwala ako na kapag handa ka ng pumasok muli sa Lord Battlefield, dapat ay kasing lakas ka ng isang inner elder ng Tai sect. Pagkatapos, bumantong hininga siya sandali bago nagpatuloy sa pagsasabing, naaalala ko pa rin noong una kitang nakilala. Hindi pa ganoon katagal, ngunit noong panahong iyon, isa ka lamang ordinaryong hari ng mga Diyos. Malaki ang iyong umunlad sa maikling panahon na halos maihahambing ka na ngayon sa isang ordinaryong intermediate Lord of Gods. Sa kabilang banda, isa pa rin akong intermediate Lord of Gods at isang White Dragon Elder tulad ng dati. Ngumiti si Alvin at sinabing, tama. Hindi magtatagal at maaabutan kita, kapatid na Wyatt. Sa oras na iyon, baka subukan kong maging isang White Dragon Elder na katulad mo. Tumawa si Wyatt. Tanga ka. Gusto mo bang bugbugin? Nang tuluyan ng tumigil sa pagtawa si Wyatt, bigla siyang seryosong nagtanong, Little Alvin, sinasadya mo bang gumawa ng pagkakataon para tambangan ka ni Tyson Kane? Mga isang buwan pa lamang ang nakalipas nang makaalis si Wyatt sa Imperial War Realm at nalaman niya ang tungkol sa tangkang pagpatay kay Tyson Kane. Pinagpawisan siya ng malamig nang maisip niya kung ano ang maaaring mangyari sa oras na iyon. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng pagkakataon si Tyson Kane na kumilos dahil si Alvin ay nakatira kay Enoch. Alam niyang si Alvin ay karaniwang hindi isang mapusok na tao. Kaya naman, nang malaman niya na si Alvin ay naging isang Panginoon ng mga Diyos, pinaghihinalaan niya na sadyang inakit ni Alvin si Tyson Kane na kumilos. Tumanggo si Alvin at tapat na sumagot, oo. Kung hindi ako nakalusot at hindi kumpiyansa, hindi sana ako umalis sa cultivation ground ni Revered Elder Sikong. Mabuti na lang at nasunod ang plano, at naalis ko si Tyson Kane. Isang bahid ng lamig ang sumilay sa mga mata ni Alvin nang malapit nang matapos ang kanyang mga salita. Muntik nang mapatay ni Tyson Kane si Alvin noong nasa lupain pa siya ng angkan ng Langston. Kung hindi agad na-activate ni Renjin Langston, ang pinuno ng angkan ng Langston, ang guarding formation, malamang ay napatay na siya ni Tyson Kane. Kaakibat ng determinasyon ni Tyson Kane na patayin siya, alam niyang kailangan niyang maalis si Tyson Kane sa lalong madaling panahon. Alam kong hindi ka mapusok na tao, sabi ni Wyatt habang tumatango at nakangiti, dapat ay panatag ka na ngayon na wala na si Tyson Kane. Pagkatapos, naging seryoso ang kanyang ekspresyon habang patuloy na sinasabi, gayunpaman, huwag kang mag-alala. Kahit pinatay ng pinuno ng sekta ang mga kamag-anak at disipulo ni Tyson Kane, isa sa kanila ang nakatakas. Dapat mong malaman na si Carl, ang pangalawang direktang disipulo ni Tyson Kane, ay nakaligtas dahil siya ang manugang ni Brown, ang pangalawang pinuno ng sekta. May sasabihin ako sa iyo, sigurado akong hindi mismong ideya ni Tyson Kane na patayin ka sa ari-arian ng aming sekta. Ang pangkat ng Hidden Fog at ang pangkat ng 10,000 Devils ay matagal nang magkaaway kaya pamilyar ako sa karakter ni Tyson Kane. Bagamat si Tyson Kane ay hindi isang taong takot sa kamatayan, hindi niya basta-basta isusuko ang kanyang buhay. Sa aking palagay, ang pangkat ng 10,000 Devils ay walang sapat na kapangyarihan sa kanya para atakihin kanya sa ari-arian ng sekta. Iisa lamang ang taong maaaring makaimpluwensya sa kanya sa pamamagitan ng panghihikayat at puwersa, at ang taong iyon ay si Maynard. Nagdilim ang ekspresyon ni Alvin nang marinig ang babala ni Wyatt. Bagamat alam niyang sangkot si Maynard sa bagay na ito, tila minamaliit niyang determinasyon ni Maynard na patayin siya. Tutal, ang taong nakaaway niya ay si Tyson Kane.
Naiintindihan niya ang determinasyon ni Tyson Kane na patayin siya. Sa kabilang banda, nagkaroon lamang ng alitan si Maynard at ang lalaki dahil kay Tyson Kane. Nagpatuloy si Wyatt sa pagsasabing, hindi ko kilala si Maynard, pero narinig ko na ang tungkol sa mga gawa niya noong bata pa siya. Napakatalino niya at kasing tuso ng Zorro. Hindi siya titigil dahil lang patay na si Tyson Kane dahil pareho kayong may alitan. Dapat kayong mag-ingat at huwag kayong mag-alala kahit na nasa estate kayo ng sekta. Tumango si Alvin. Alam niyang matatagalan pa bago makahanap si Maynard ng ibang taong papatay sa kanya. Tutal, hindi naman madudumihan ni Maynard ang sarili niyang mga kamay. Dati, madali para kay Maynard na hikayatin si Tyson Kane dahil sa matinding galit ni Tyson Kane sa kanya. Mahirap para kay Maynard na makahanap ng ibang taong katulad ni Tyson Kane na handang isugal ang kanyang buhay para lang patayin si Alvin. Kahit ang dalawang White Dragon Elder mula sa 10,000 Devils faction ay hindi gagawa ng ganoong panganib para lang patayin siya. Tutal, kahit gaano nila siya ayawan, wala naman silang personal na alitan sa kanya. Hindi sulit na isakripisyo o isugal ang kanilang buhay para lang patayin si Alvin. 3,878. Alam ng lahat sa Eastern Ridge Mansion ang nagpapatuloy na digmaang imperial sa pagitan ng Flying Dragon Sect at ng Tai Sect. Tanging ang mga nasa closed-door cultivation o iyong mga may napakababang cultivation base lamang ang walang alam tungkol dito. Ang Flying Dragon Sect at ang Tai Sect ay nawala ng maraming hari ng mga Diyos at Panginoon ng mga Diyos dahil sa digmaang imperial na nagdulot ng matinding pressure. Sa ilalim ng ganitong mga pangyayari, nagsimula silang mag-recruit ng mga hari ng mga Diyos at Panginoon ng mga Diyos upang mapunan ang kanilang hanay. Gayunpaman, ang pagsali sa mga sekta noong sila ay nasa kalagitnaan ng digmaang imperial ay may kasamang malalaking panganib. Sa makatuwid, hindi maraming tao ang handang sumali sa mga sekta sa ganitong panahon kumpara sa mga ordinaryong panahon. Gayunpaman, may mga taong nag-isip na ito ay isang magandang pagkakataon upang mapabuti ang kanilang lakas sa pamamagitan ng digmaang imperial. Tutal, ang digmaang imperial ay isang minsanang pagkakataon sa buhay upang mapalakas ang lakas ng isang tao, lalo na para sa mga advanced na Lords of Gods na naghahanap ng isang tagumpay. Gayon din, ito rin ay isang magandang pagkakataon para sa mga hari ng mga Diyos at mga rudimentary at intermediate Lords of Gods. Totoo ito lalo na para sa mga hindi gaanong may talento o nahaharap sa mga bottleneck sa kanilang cultivation. Sa harap ng sitwasyon ng buhay o kamatayan, mas mataas ang posibilidad ng isang tagumpay. Maraming halimbawa ng mga nagtagumpay. Ito rin ang dahilan kung bakit marami ang isinapanganib ang kanilang buhay at naglakbay ng malayo upang labanan ang mababangges na demonyong halimaw o pumasok sa mga kaharian na puno ng mga panganib para lamang maghanap ng isang tagumpay. Mas mapanganib pa ito kaysa sa digmaang imperial. Ang mga taong ito ay ang mga handang sumugal sa kamatayan para lamang lumakas. Kung ikukumpara sa mga mas mapanganib na pamamaraang iyon, ang mga kamag-anak ng mga namatay sa digmaang imperial ay aalagaan ng kani-kanilang mga sekta. Bukod doon, kung sila ay mabubuhay, maaari silang makipagpalitan ng mga kayamanan gamit ang mga puntos sa digmaan na kanilang nakuha. Kaya naman, marami sa mga taong ito ay sabik na lumahok sa digmaang imperial at handang-handa na sumali sa Flying Dragon Sect o sa Tai Sect. Dahil sa nagpapatuloy na digmaang imperial, ang proseso ng recruitment para sa parehong sekta ay lubos ding pinasimple. Dahil sa digmaang imperial, inilipat ng Flying Dragon Sect ang recruitment hall nito sa isang lumulutang na isla sa labas ng ari-arian ng sekta sa itaas ng siyam na hanay ng bundok. Isang Black Dragon Elder, isang White Dragon Elder, at 3 Inner Elder ang namamahala sa pagre-recruit ng mga bagong miyembro. Bukod sa pagre-recruit ng mga bagong miyembro, inatasan din silang magpatrolya sa paligid ng ari-arian ng sekta kasama ang isa pang White Dragon Elder at 7 Inner Elder. Isabit mo itong tanda ng pagkakakilanlan sa iyong baywang. May manggengune sa iyo sa lupain ng sekta. Isang binata na nakasuot ng asul ang tumanggap ng isang identity token at tumingin sa direksyon ng ari-arian ng Flying Dragon Sect. Nag-aalala siyang nagtanong, Elder, sigurado ka bang ligtas akong pumasok?
Nabalitaan kong napakalakas ng guarding formation ng Flying Dragon Sect na kahit ang isang ordinaryong Emperor of Gods ay mahihirapan na basagin ito. Isa lamang akong Advanced King of Gods. Tiyak na mamamatay ako kung maa-activate ang guarding formation. Hindi napigilan ng White Dragon Elder at ng dalawang Inner Elder ang matawa nang marinig ang mga salitang ito. Sa wakas, ang Inner Elder na nag-abot ng identity token sa binata na nakaasul ay nagsalita, "Nako, para saan sa tingin mo ang identity token na iniabot ko sa iyo? Hindi ka sasaktan ng guarding formation hanggat hawak mo ang identity token. Bukod dito, may mag-aakay sa iyo papunta sa estate patungo sa isang cultivation ground." Naiintindihan ko. Elder, anong klaseng cultivation ground ito? Base sa aking cultivation, hindi dapat maging problema para sa akin ang maging isang inner disciple, hindi ba? Hindi ba dapat ay pupunta ako sa cultivation ground ng mga inner disciple? Tanong ng binata. Bago ka payagang makapasok sa cultivation ground ng mga inner disciples, kailangan mo munang makaligtas sa Imperial War, paliwanag ng Inner Elder. Ang mga sasali sa sekta noong Imperial War ay bibigyan ng opsyon na umalis o manatili sa sekta pagkatapos ng Imperial War. Sa oras na iyon, bibigyan ka ng wastong pagkakakilanlan sa sekta. Sa ngayon, para maiwasan ang hindi kinakailangang gulo at ang mga may masamang intensyon, mananatili ka sa ibang cultivation ground. Matapos magsimula ang digmaang imperial, ang Flying Dragon Sect ay nagtalaga ng isang lugar para sa mga sumali sa sekta noong digmaang imperial. Ang cultivation ground ay matatagpuan sa isang lambak at isang bundok lamang ang layo mula sa pasukan patungo sa Imperial War Realm. Ang mga nananatili sa cultivation ground na iyon ay pinagbabawalan na gumala sa ari-arian ng sekta. Isang Golden Dragon Elder ang inatas ang mga siwa sa cultivation ground upang iwasan silang lumabag sa mga patakaran. Ngumiti ang binata. Naiintindihan ko. Tunay ngang metikuloso ang Flying Dragon Sect. Isa itong magandang paraan para maalis ang mga gustong samantalahin ang sitwasyon. Ngumisi ang Inner Elder. Ang mga gustong samantalahin ang sitwasyon ang siyang magdurusa sa mga kahihinatnan. Sige, umalis ka na. Tandaan mong dalhin ang iyong identity token. Kasunod nito, ang binata na nakasuot ng asul ay lumipad patungo sa direksyon ng ari-arian ng Flying Dragon Sect. Ilang sandali lamang matapos niyang makapasok sa ari-arian, isang Inner Deacon ang dumating at dinala siya sa itinalagang cultivation ground malapit sa pasukan ng Imperial War Realm. Kumikinang ang mga mata ng binata sa pananabik habang sinusundan niya ang Inner Deacon. Ang dami ko nang narinig tungkol sa Imperial War Realm. Sana ay makatulong ito sa akin para mapabuti ang aking lakas. Kung magagawa kong maging Lord of Gods bago matapos ang Imperial War, ako ang magiging unang tao sa sekta na magiging Lord of Gods bago umabot sa edad na 10,000. Balik sa lumulutang na isla. Nakangiting sabi ng isang Inner Elder ng Flying Dragon Sect, napakadaldal talaga ng batang yan. Ngayong nakaalis na siya, ang tahimik na. Tama. Sa nakalipas na 2 araw, siya lang ang sumali sa sekta, tango ng White Dragon Elder. Sa sandaling ito, ang Black Dragon Elder, na nakaupong mag-isa, ay biglang tumayo, na nag-udyok sa White Dragon Elder at sa iba pang mga Inner Elder na sumunod din. Tumingin sa malayo ang White Dragon Elder habang ang mga Inner Elder ay mukhang nalilito. May paparating ba? Walang nakitang kahit sino ang mga Inner Elder, at medyo natagalan bago nila natukoy ang presensya ng isang tao. Ito ba ay Panginoon ng mga Diyos? Dapat ay natukoy na natin siya ng mas maaga kung isa lamang siyang simpleng Panginoon ng mga Diyos. Ibig sabihin, mas malakas siya kaysa sa isang simpleng Panginoon ng mga Diyos, tama ba? Habang nag-iisip-isip ang mga Inner Elder, sa wakas ay nasabi ng Black Dragon Elder, isa itong Intermediate Lord of Gods. Isang tagapamagitan na Panginoon ng mga Diyos. Tanong ng puting Dragon Elder ng may seryosong ekspresyon. Sa kabaligtaran, nagliwanag ang mga mata ng mga Inner Elder. Isang tagapamagitang Panginoon ng mga Diyos ang nagbabalak na sumama sa atin. Ang galing nito. Sa ngayon, 5 simpleng Lord of Gods pa lang ang ne-recruit natin. Ito ang magiging unang Intermediate Lord of Gods natin.
Sa oras na ito, isang matangkad at maskuladong binata ang sa wakas ay lumapag sa lumulutang na isla. Nakasuot siya ng mahabang itim na damit at tila may dalang isang kitang-kitang banal na espada. Malungkot ang kanyang ekspresyon habang sinasabi niya sa Black Dragon Elder, gusto kong sumali sa Flying Dragon Sect upang lumahok sa Imperial War Realm. Tinitigan ng itim na Dragon Elder ang binata ng ilang sandali bago sumilay ang isang ngiti sa kanyang payat na mukha habang sinasabing, maligayang pagdating, binata. Pagkatapos, tinulungan ng itim na Dragon Elder ang binata na makumplito ang kanyang pagpaparehistro. Walang gaanong interogasyon dahil walang gaanong pinsalang magagawa ang isang Intermediate Lord of Gods kahit na mayroon siyang masamang balak. Bukod dito, ang mga galaw ng binata sa ari-arian ng sekta ay pipigilan din. Pinapayagan lamang silang gumala sa itinalagang cultivation ground at sa Imperial War Realm. Bukod doon, ang buong ari-arian ng sekta ay bawal. Kamatayan lamang ang naghihintay sa mga sumusubok na manggulo. Nang itanong ng itim na Dragon Elder ang pangalan ng tahimik na binata, maikli itong sumagot, Brent. Matapos matanggap ng binata ang kanyang identity token at lumipad patungo sa lupain ng Flying Dragon Sect, ang White Dragon Elder, na nakatayo malapit sa Black Dragon Elder, ay umiling at nag-aalinlangang nagsabi, medyo malayo siya. Base sa kanyang aura, malayo pa rin siya sa isang tagumpay. Sa palagay ko ay hindi siya naparito upang mapabuti ang kanyang lakas. Sabi ng Black Dragon Elder, bawat isa ay may kanya-kanyang agenda. Kahit na ang mga simpleng Lord of Gods na na-recruit natin dati ay maaaring hindi dumating para sa isang tagumpay. 3,879. Bagamat pinasimple ng Flying Dragon Sect ang proseso ng recruitment noong digmaang imperial, maingat pa rin sila sa mga taong kanilang nire-recruit. Nag-aalala sila na baka may mga taong samantalahin ang sitwasyon para magdulot ng gulo sa sekta. Ang mga unang ilang simpleng Lords of Gods na sumali sa Flying Dragon Sect ay dinala sa itinalagang cultivation ground ng isang Inner Elder pagkatapos nilang makapasok sa estate ng sect. Ang Inner Elder ay itinalaga sa kanila upang maiwasan silang gumala o magdulot ng gulo. Magpapalitan din ang mga Golden Dragon Elder sa pagpapatrolya sa itinalagang cultivation ground upang maiwasan ang mga bagong recruit na magdulot ng gulo. Sa sandaling ito, ang malungkot na Intermediate Lord of Gods, si Brent, na hindi alam ang pinagmulan, ay nakapasok na sa lupain ng Flying Dragon Sect. Hindi nagtagal ay lumitaw ang isang White Dragon Elder upang dalhin siya sa cultivation ground. Nagkataon naman na ang White Dragon Elder, na inatas ang dalhin si Brent sa cultivation ground, ay si Nixon. Lumabas si Nixon mula sa Imperial War Realm 2 araw na ang nakalipas. Pagkabalik niya, sabik na siyang makilala sina Wyatt at Alvin para magtanong tungkol sa nangyari. Bagamat nasa Imperial War Realm na siya noong nakaraang taon, nabalitaan niya maraming nangyari sa sekta. Narinig ni Nixon na pumasok si Wyatt sa larangan ng labanan ng Panginoon at napatay ang isang elder ng mundong ilalim mula sa Taiyi Sect, kaya si Wyatt ang una at tanging taong nakapatay ng isang elder ng mundong ilalim sa ngayon. Nabalitaan din niya ang tungkol sa tangkang pagpatay kay Tyson Kane, at kung paano nabigo si Tyson Kane na patayin si Alvin sa kabila ng pag-atake ng 3 beses simula nang maging Panginoon ng mga Diyos si Alvin. Natural, narinig din niya na si Alvin ay isang simpleng Panginoon ng mga Diyos, ngunit ang kanyang lakas ay halos kapantay ng isang nasa pagitan na Panginoon ng mga Diyos. Napakaraming nangyari sa sekta habang wala ako. Si Little Alvin ay naging Lord of Gods, at si Wyatt ay nakapatay ng isang Underworld Elder sa Lord Battlefield. Bago bumalik sa Flying Dragon Sect, nagpadala siya ng mga mensahe kina Wyatt at Alvin upang kumpirmahin na ang dalawa ay nasa lupain ng sekta. Hindi na siya makapaghintay na makausap ang dalawa at pag-usapan ang nangyari. Gayunpaman, bago siya bumalik, nakarinig siya ng isa pang balita. Nabalitaan niya na pinatay ni Alvin ang 2 Inner Elder mula sa Taiyi Sect noong una niyang pagbisita sa Lord Battlefield. Tila, ang 2 Inner Elder mula sa Taiyi Sect ay nakikipaglaban hanggang kamatayan at malubhang nasugatan, na nagbigay daan kay Alvin na samantalahin ang sitwasyon at patayin sila sa kanilang mahinang estado. Ikinalungkot ni Nixon ang kanyang kapalaran nang marinig niya ang nangyari.
Naglibot siya sa Lord Battlefield kasama ang kanyang asawa at hindi nakapatay ng napakaraming tao. Sa huli, isang simpleng Panginoon ng mga Diyos lamang ang kanyang napatay. Kahit na noon, nagawa niya lamang ito dahil masyadong tamad ang kanyang asawa para harapin ang kalaban. Nang sa wakas ay bumalik si Nixon sa sekta, bago pa niya mahanap sina Wyatt at Alvin, sinabihan siya ng isang Black Dragon Elder na hiniling sa kanya na samahan ang isang bagong recruit sa itinalagang cultivation ground. Sa katunayan, nakikipag-usap siya sa Black Dragon Elder sa pamamagitan ng voice transmission tungkol sa iba pang mga bagay. Nagkataon, isang bagong recruit ang kakasali lamang sa sekta kaya sinamantala ng Black Dragon Elder ang pagkakataon at humingi ng tulong kay Nixon. Ngumiti si Nixon at nagpakilala si Brent, "Kumusta? Ako ay isang elder ng White Dragon ng Flying Dragon Sect," si Nixon. Nanatiling walang pakialam ang malungkot na si Brent sa palakaibigang pagpapakilala ni Nixon. Nang mapunta ang kanyang mga mata sa malatotoong puting dragon sa token na nakasabit sa baywang ni Nixon, nanlaki ang kanyang mga mata nang hindi mahahalata. Pagkatapos, walang ekspresyon niyang sinabi, "Ako si Brent." Walang pakialam si Nixon sa kawalang bahala ni Brent. Bilang isang intermediate Lord of Gods, normal lang na medyo mayabang si Brent. Bukod dito, nahalata niya na hindi sinasadyang maging mayabang si Brent. Malamig lang ang personalidad ni Brent. "Ihahatid kita sa itinalagang lupang pagtataniman. Sundan mo ako." Hindi sumagot si Brent, at sumunod lamang siya nang malapit sa likuran ni Nixon. Habang naglalakbay, nakangiting nagtanong si Nixon, "Kapatid na Brent, malayo ka pa rin sa pagiging isang advanced na Lord of Gods. Sumali ka ba sa sekta sa pag-asang mapabuti ang iyong lakas sa Imperial War Realm?" Hindi agad tumugon si Brent. Gayunpaman, nang makita niya ang bahagyang pagkunot ng noo sa mukha ni Nixon, sa wakas ay sinabi niya, "Pumunta ako rito para pumatay ng mga tao mula sa Taiyi Sect." Nagliwanag ang mga mata ni Nixon. "May sama ka ba ng loob laban sa Taiyi Sect?" Matagal nang kinu-question ni Nixon ang motibo ni Brent sa pagsali sa Flying Dragon Sect dahil malayo pa si Brent sa pagiging isang advanced Lord of Gods. Nangangahulugan ito na ang Imperial War ay hindi makakatulong kay Brent na makalusot. Dahil dito, nag-aalala siya na baka hindi seryosohin ni Brent ang pagpatay sa mga mula sa Taiyi Sect. Kaya naman, nang marinig niya ang sagot ni Brent, natuwa siya. Bilang isang elder ng White Dragon ng Flying Dragon Sect, natural lamang na umasa si Nixon na ang Flying Dragon Sect ay magtatagumpay at magwawagi mula sa digmaang imperial. Kaya naman, hindi siya nagpigil at ginawa ang lahat ng kanyang makakaya upang patayin ang mga kalaban noong siya ay nasa Lord Battlefield. Umaasa siyang makapatay ng pinakamaraming Lord of Gods hanggat maaari upang mabawasan ang pressure sa kanyang mga kasama. Tumango si Brent at maikli na sinabing, "Oo." Dahil sa sama ng loob ni Brent laban sa Taiyi Sect, mas naging kalmado si Nixon, at mas naging mapagparaya rin siya ng harapin ang kawalang bahala at malamig na pagtanggap ni Brent. Nang dumating si Nixon sa cultivation ground, sinabi niya sa Black Elder Dragon na naka-duty, "Elder Lan, pinagawa mo sa akin ang isang gawain pagkabalik ko. Hindi mo ba iniisip na masyado kang masama sa akin?" Ang Black Dragon Elder ay si Alfred Lan, ang superior ni Nixon. Siya rin ang host ng pinakabagong Latent Dragon Grand Contest na sinalihan ni Alvin noon. Nagkataong kausap kita noong mga oras na iyon, at nagkataon lang nakakabalik mo lang sa sekta. Dahil dyan, hihingi lang ako ng tulong mo, nakangiting sabi ni Alfred, "Brat, masisisi mo lang ang sarili mo sa pagbabalik mo sa maling oras." Tumawa ng mahina si Nixon at inikat ang kanyang mga mata sa tugon ni Alfred bago lumingon sa likuran niya at sinabing, "Elder Lan, ito ang bagong recruit. Ngayong natapos ko na ang aking gawain, aalis muna ako." Hindi na hinintay pang magsalita si Alfred Lan, tumingin si Nixon kay Brent at nakangiting sinabi, "Brent, umaasa akong makatanggap ng balita tungkol sa pagpatay mo sa mga tao mula sa Taiyi Sect sa Lord Battlefield sa lalong madaling panahon. Good luck." Dahil doon, tumalikod si Nixon at naglakad palayo. Pagkatapos noon, agad siyang nagtungo sa cultivation ground ni Wyatt. Nang marinig niyang naroon din si Alvin, natural lang na natuwa siya na magkasama ang dalawang taong gusto niyang makita. Bago siya dumating, nagpadala muna siya ng mensahe sa kanyang asawa.
Nasa estate na ako ng sect. Makikipag-usap ako kina Little Alvin at Wyatt ngayon. Masayang sumagot si Sally, ang asawa ni Nixon, sige. Huwag mong apihin si Little Alvin. Huwag mong kalimutan na siya ang dahilan kung bakit ko nagawang maayos ang aking mga heavenly vein sa maikling panahon. Parang maiiyak si Nixon nang marinig niya ang mga sinabi ng kanyang asawa. Bagamat totoo na pinino ni Alvin ang limit divine pills na nagpagaling sa kanya, ipinagpalit niya ang mga ito gamit ang sarili niyang mga contribution points. Gayunpaman, hindi niya sinabi ang mga salitang ito sa kanyang asawa. Pagdating ni Nixon, naghihintay na sa kanya sina Wyatt at Alvin sa harapan ng patio. Ipinaalam na niya kay Wyatt ang tungkol sa pagbisita nito kanina. Nang-aasar na sabi ni Wyatt pagkakita niya kay Nixon, bakit ang tagal mo? Hayaan mo akong hulaan. Kailangan mo munang magulat sa asawa mo, di ba? Gulat na tumingin si Alvin kay Nixon. Alam niyang natatakot si Nixon sa kanyang asawa. Little Alvin, huwag mong pakinggan ang kalokohan ni Wyatt. Ako ang padre de pamilya kaya madalas akong pinakikinggan ng asawa ko, nakangiting sabi ni Nixon kay Alvin. Sa kasamaang palad, nahalata niya sa ekspresyon ni Alvin na hindi siya pinaniwalaan ni Alvin. Kaya naman, mabilis niyang binago ang usapan at sinabing, bibisitahin ko sana siya pagbalik ko, pero may hiniling sa akin si Elder Lan na tulungan siya sa isang bagay. Sabi ni Wyatt, binigyan ka ni Elder Lan ng gawain pagkabalik mo pa lang. Kailan naging ganoon kawalang konsiderasyon si Elder Lan sa kanyang mga nasasakupan? Hindi naman ganoon. Nagkataon lang nakausap ko siya ng oras na iyon, at dumating din ako sa tamang oras. Nang oras na iyon, nakatanggap si Elder Lan ng mensahe mula sa Black Dragon Elder na namamahala sa recruitment. Kailangan nila ng isang taong manggengguna sa isang bagong recruit papunta sa cultivation ground kaya humingi ng tulong si Elder Lan, paliwanag ni Nixon. Hiniling sa iyo na ipakita ang daan para sa isang bagong recruit. Naging seryoso ang ekspresyon ni Wyatt nang magtanong siya, ibig sabihin nito ay ang bagong recruit ay isang intermediate Lord of Gods, tama ba? Dahil ang isang White Dragon Elder ay inatas ang pamunuan ng bagong recruit patungo sa itinalagang cultivation ground, nangangahulugan lamang ito na ang bagong recruit ay isang intermediate Lord of Gods. Ang mga simpleng Lord of Gods ay pinamumunuan lahat ng mga inner elder. Isang intermediate na Panginoon ng mga Diyos. Nagtataka si Alvin kay Nixon. Tama, tango ni Nixon, medyo malayo siya at tahimik. Gayunpaman, hindi ko na pinansin ang ugali niya simula nang malaman kung may sama siya ng loob sa Tai sect. Ang layunin niya na sumali sa sekta ay para makapatay siya ng mga tao mula sa Tai sect. Sa sandaling ito, biglang tumigil sa pagsasalita si Nixon habang itinataas niya ang kanyang ulo upang tumingin sa langit. Ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso rin. Anong problema? Nagtatakang tumingin sina Wyatt at Alvin kay Nixon. Tiningnan ni Nixon ang dalawa at sinabing may bahid ng hindi makapaniwala, may isa pang taong sumali lang sa sekta natin, at isa rin siyang intermediate Lord of Gods. Simula nang magsimula ang digmaang imperial, ang Flying Dragon sect ay hindi pa nakakapag-recruit ng kahit sinong intermediate Lords of Gods hanggang ngayon. Isipin mo, 2 intermediate Lords of Gods ang magkakasunod na sasali sa sekta. 3,880. 2 intermediate Lords of Gods ang sumali sa ating sekta sa loob lamang ng isang araw. Nagulat si Alvin. Ang mga intermediate Lords of Gods ay maituturing na makapangyarihan. Ang mga makakarating sa kaharian na ito ay maituturing na medyo may talento. Kung walang sapat na lakas, hindi sana sila makakaligtas sa heavenly tribulations. Matapos maging hari ng mga Diyos, ang isang tao ay kailangang harapin ang isang kapigatian sa langit kada 1,000 taon. Ang mga kapigatian sa langit ay lalakas pa. Upang makaligtas sa napakaraming kapigatian sa langit bago maging isang intermediate Lords of Gods, ang isang tao ay kailangang maging lubos na malakas. Ang mga mahihina ay napatay na ng kapigatian sa langit. Malakas na nag-isip si Wyatt, marahil, magkaibigan sila at nagdesisyong sumali sa sekta. Kung hindi, paano magkakaroon ng ganitong pagkakataon?
Halos 10 taon na ang lumipas simula nang simula ang digmaang imperial, na nangangahulugang halos 3,650 araw na ang lumipas. Sa panahong iyon, wala ni isang intermediate Lord of Gods ang sumali sa Flying Dragon Sect. Talagang kakaiba na 2 intermediate Lord of Gods ang sumali sa Flying Dragon Sect sa isang araw. Tumanggaw si Alvin. Sang-ayon ako. Magkakilala siguro sila. Malamang hindi sila magkasamang naglakbay dito. Tumanggaw rin si Nixon, nakakatanggap lang ng isa pang mensahe. Tama. Nabalitaan ko na ang pangalawang intermediate na Panginoon ng mga Diyos ay kasing malayo at kasing tahimik din ng una. Magkakasama ang mga ibon na magkakasundo, di ba? Gayunpaman, talagang iniisip ko kung paano nagkakasundo ang 2 taong malayo at hindi gaanong madaldal. Tumawa si Alvin. Sigurado akong may sarili silang paraan. Tama iyan. Tumanggaw si Wyatt. Sige, huwag na natin silang pag-usapan, sabi ni Nixon, na ngayon lang naalala ang dahilan ng kanyang pagbisita, at iniba ang usapan, bilasan mo at ikwento mo sa akin ng detalyado ang mga nangyari kamakailan. Little Alvin, ikaw muna. Sabihin mo sa akin, paano mo nalaman na aambusan ka ni Tyson Kane at papatayin ka? Nagawa mo pa nga siyang patayin. Dahil doon, matiyag ikinwento ni Alvin ang nangyari kay Nixon. Kasabay nito, sa isang liblib na lambak sa lupain ng Flying Dragon Sect. May galit na sabi ng isa, mga ugok na yan. Sinabihan ko silang sumali sa sekta ng hiwalay, pero hiwalay naman talaga silang dumating. Pero ano ang saysay kung dumating sila ng sabay? Mga hanggal. Una sa lahat, wala pang mga intermediate Lords of Gods na sumali sa sekta natin simula nang magsimula ang Imperial War. Dahil dito, nakakaakit na sila. Ngayon na sunod-sunod silang dumating, mas lalo silang magiging kapansin-pansin. Bukod pa rito, pareho silang magkamukha. Sa lahat ng ito, iisipin ng lahat na magkaibigan sila na nagdesisyong sumali sa sekta. Sa sandaling ito, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nakitang umuungal ng galit sa isang malinis na patio sa lambak. Isang dalagang nakatayo sa gilid ang nagsabi, pare, mga mandirigma naman sila ng kamatayan. Normal lang naman na hindi nila masyadong iniisip ang mga ganitong bagay. Bakit hindi mo kausapin ang kanilang superior para masiguro niyang hindi sila kikilos ng kaina-hinala pagkatapos nito? Nakausap ko na ang kanilang superior, sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang matapos huminga ng malalim. Tila bumuti ang kanyang kalooban matapos niyang makinig sa kanyang anak na babae. Sabi ng babae, mas mabuting sabihin mo sa kanila na huwag nilang itanggi na magkakilala sila. Kung itatanggi nila ngayon, mas magmumukha silang kaina-hinala. Tutal, walang maniniwala na 2 magkamag-anak na Lord of Gods ang sumali sa sekta ng iisang araw. Tumanggo ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Naisip ko na ang tungkol sa kanya at nakausap ko na ang kanilang superior. Sa pagkakataong ito, isang nag-aalangan na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ng dalaga. Pagkatapos, tumingin siya sa lalaking nasa katanghaliang gulang at nag-aalangan na nagtanong, pare, maaari ko po bang sabihin ito kay Kuya Ken? Nagtanong ang lalaking nasa katanghaliang gulang, ano ang saysay ng pagsasabi nito sa kanya? Isusugal ba niya ang buhay niya at pangungunahan ang 2 mandirigmang kamatayan kay Alvin? Hindi, di ba? Mas mabuti kung mas kaunti ang nakakaalam tungkol sa mga mandirigmang kamatayan. Hindi naman sa wala akong tiwala sa kanya, pero hindi natin kayang maging pabaya sa bagay na ito. Pagkatapos ng maikling paghinto, muling sinabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang, maaari mo itong sabihin sa kanya pagkatapos na matagumpay na mapatay ng 2 mandirigmang kamatayan si Alvin. Gayunpaman, siguraduhin mong ililihim niya ito. Babalaan mo siya na huwag din itong sabihin sa mga pinakamalapit sa kanya. Kung may anumang pagkakamali, mawawalan ako ng buhay. Naiintindihan mo ba ang bigat ng bagay na ito? Kung may mangyari sa akin, hindi kayo pababayaan ng aking mga kaaway na umalis kasama ang iyong asawa. Lalong naging matamlay ang ekspresyon ng lalaking nasa katanghaliang gulang habang nagsasalita. Kumunat ang noo ng babae bago niya sinabi ng may katiyakan, huwag kang mag-alala, ama. Hindi ko sasabihin kay Brother Ken ang tungkol dito.
Dalawa lang sa atin ang makakaalam ng tungkol sa kanya sa Flying Dragon Sect. Nakahinga ng maluwag ang lalaking nasa katanghaliang gulang nang marinig ang mga sinabi ng dalaga. Pagkatapos, sinabi niya ng may bahagyang ngiti, iyon na ang pinakamabuti. Alam kong matino ka. Maya-maya, nagtanong ang dalaga, Papa, ang galaw ng dalawang iyon ay limitado lamang sa itinalagang cultivation ground. Paano sila makakahanap ng pagkakataong kumilos? Nagdududa ako na pupunta si Alvin sa itinalagang cultivation ground ng walang dahilan. Darating ang kanilang pagkakataon, may kumpiyansang sabi ng lalaking nasa tanghaliang gulang, hanggat hindi pumasok si Alvin sa Imperial War Realm, tiyak na may darating na pagkakataon. Sa pagkakaalam ko, ilang beses nang pumapasok at umaalis si Alvin sa larangan ng digmaan at Imperial War. Noong siya ay hari ng mga Diyos, isang beses lang siya pumasok sa King Battlefield. Matapos maging Panginoon ng mga Diyos, 2 beses siyang pumunta sa Imperial War Realm. Ang pangalawang beses na pumunta siya roon ay para ipagpalit ang mga bagay na kailangan niya gamit ang mga contribution points na natanggap ni Wyatt. Magugulat sana si Alvin kung alam niyang binibigyan siya ng pansin ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Alam pa nga ng lalaking nasa katanghaliang gulang na ang huling pagpunta niya sa Imperial War Realm ay para lamang ipagpalit ang mga bagay na kailangan niya sa Peace City. Tiyak na papasok siyang muli sa Imperial War Realm, at sa oras na iyon, mamamatay siya. Punong-puno ng kumpiyansa ang lalaking nasa katanghaliang gulang nang magsalita siya. Pero, bahagyang kumunat ang noo ng babae at sinabing, may mga Golden Dragon Elder at Black Dragon Elder na nakabantay sa pasukan ng Imperial War Realm. Paano nila papatayin si Alvin? Huwag kang mag-alala. Magdudulot sila ng abala, mayabang na sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang, nagbayad ako para sa 2 mandirigmang kamatayan, at binigyan nila ako ng 3 pang mandirigmang kamatayan. Bukod sa 2 intermediate na Panginoon ng mga Diyos, mayroong 2 intermediate na hari ng mga Diyos at isang advanced na hari ng mga Diyos. Ang 3 hari ng mga Diyos na iyon ay atake sa mga disipulo sa ibang lugar para akitin ang mga elder palayo. Sa oras na iyon, papatayin ng 2 intermediate na Panginoon ng mga Diyos si Alvin. Ang Golden Dragon Elder at ang Black Dragon Elder ay kukuha ng hindi bababa sa 2.5 hininga at 3 hininga bawat isa para gumanti. Pagkatapos, kakailanganin nila ng isa pang hininga bago sila dumating. Sa kabuuan, ang mga mandirigmang kamatayan ay magkakaroon ng hindi bababa sa 3 hininga para kumilos, at sapat na iyon, sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang na may mapang-asar ng ngiti. Pagkatapos umalis ni Nixon, hindi na bumalik si Alvin sa lupang pinaglilingkuran ng Enoch. Sa halip, nanatili siya kasama si Wyatt. Sa katunayan, hindi na niya kailangan ng proteksyon mula kina Wyatt at Enoch dahil isa na siyang simpleng Panginoon ng mga Diyos. Makikita ito nang makaligtas siya sa tangkang pagpatay kay Tyson Kane. Sa kasalukuyan, maliban kung 2 o higit pang mga panloob na elder, isang White Dragon Elder, o isang taong mas malakas kaysa sa isang White Dragon ang kumilos, ligtas na siya. Ang pangkat ng 10,000 Devil sa Flying Dragon Sect ay mayroong 2 White Dragon Elders, ngunit hindi nila kailanman isusuko ang pag-atake kay Alvin sa sekta dahil papatayin sila. Malamang na mas nawala na sila ng loob ngayon dahil si Tyson Kane ang nagsisilbing halimbawa. Si Martis, isa sa mga White Dragon Elder mula sa pangkat ng 10,000 Devils, ay maaaring handang isugal ang kanyang buhay para patayin si Magnus, ngunit tiyak na hindi niya isusuko ang kanyang buhay para patayin si Alvin. Kung tutuusin, wala siyang anumang malalim na sama ng loob laban kay Alvin. Nang si Tyson Kane, ang kanyang mga kamag-anak, at mga disipulo ay pinatay, ang pangkat ng 10,000 Devils ay hindi man lang nagmakaawa para sa kanya, lalo na ang kanyang mga kamag-anak at mga disipulo. Sa kanilang palagay, hindi nila pagkakataon ang magmakaawa para sa kanya. Tutal, ang pinakamalaking taga-suporta ni Tyson Kane ay hindi ang pangkat ng 10,000 Devils kundi si Maynard, isa sa mga pangalawang pinuno ng sekta ng Flying Dragon Sect. Kahit si Maynard ay hindi nagawang protektahan ang mga kamag-anak at disipulo ni Tyson Kane, lalo na sila. Magiging walang silbi kahit na magmakaawa pa sila para sa awa, at wala silang balak na gumawa ng isang bagay na walang kabuluhan.
Nanatili si Alvin sa silid na dati niyang tinuluyan sa patio ni Wyatt. Sa sandaling ito, katatapos lang niyang mag-cultivate. Bumantong hininga siya at bumulong sa sarili, napakabagal ng pag-unlad ng mga simpleng Panginoon ng mga Diyos. Kahit sa tulong ng mga divine pills, imposibleng makalusot ako sa maikling panahon. Mas mahirap pa ito kaysa sa paglusot mula sa isang advanced na hari ng mga Diyos patungo sa isang simpleng Panginoon ng mga Diyos. Kahit alam na niya ito noon pa, hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng pagkawalang gana matapos matuklasan na ang bilis niya ay hindi gaanong bumuti kahit na nakainom na siya ng iba't ibang divine pills. Dahil matatagalan ang paglusot, dapat muna akong mag-focus sa pag-unawa sa batas ng kalawakan. Maaari akong matulog at umunawa sa batas ng kalawakan kasama ang Supreme Powerhouse Divinity. Bukod dito, mayroon din akong floating image pearl na naglalaman ng recording ng tunggalian sa pagitan ng mga powerhouse na nakaunawa sa batas ng kalawakan. Ang aking pag-unawa ay dapat na bumuti ng husto sa dalawang bagay na ito. Dahil sa kaisipang ito, hindi na hinayaan ni Alvin na maging pabigat sa kanya ang kanyang mabagal na pag-unlad at itinoon ang kanyang pansin sa batas ng kalawakan. Batay sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, mas makabubuti para sa kanya na maunawaan ang batas ng kalawakan. 3,881. Sa isang kaharian ng Devata. Sa palasyo ng emperador sa langit ng nag-iisang mapang wasak na langit. Sa palasyo ng emperador sa langit ng nag-iisang mapang wasak na langit. Isang gwapo at pambihirang karismatikong binata na nakasuot ng berdeng roba ang lumilipad sa ere at tumingin sa pamilyar na lugar sa harap niya habang bumubuhos ang mga emosyon sa kanyang puso. Bumalik na ako. Maya-maya, nagpadala ng ilang mensahe ang binata na nakaberde. Lahat, nakabalik na ako. Kasunod nito, ang mga figure na may pambihirang aura ay lumipad sa kalangitan mula sa lahat ng sulok ng solitary destructive heaven at lumipad patungo sa Heavenly Emperor Palace. Bumalik na ang Panginoong Emperador sa langit. Bumalik na siya. Tinatawag niya tayo pabalik sa palasyo ng Emperador ng langit. Si Lord Heavenly Emperor yan. Panahon na para umalis ang puppet Heavenly Emperor na itinalaga ng Title Temple. Umalangaw-ngaw ang malalakas na tawanan habang umalangaw-ngaw sa hangin ang mga salitang iyon. Ang mga nakarinig ng mga salitang iyon ay natuwa rin. Ang mga Sword Celestial ay lalong natuwa. Panginoong Emperador sa langit. Ito ba ang dating Emperador sa langit, si Emperador Berting? Hindi ba halata? Noon, biglang nawala ng walang bakas si Heavenly Emperor Berting. Pagkatapos, maraming makapangyarihang tao sa Heavenly Emperor Palace ang sunod-sunod na umalis. Bilang resulta, ang Title Temple ay nagtalaga ng isang tao bilang bagong Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Sa kasalukuyan, ang palasyo ng Emperador ng Langit ay parang hardin ng sangay ng templo ng titulo sa nag-iisang mapanirang langit. Sinasabing ang kasalukuyang Emperador ng Langit ay kailangang mapagpakumbabang yumuko kapag nakikipagkita sa Panginoon ng templo ng titulo sa nag-iisang mapanirang langit. Isa siyang kahihiyan sa nag-iisang mapanirang langit. Tama. Noong nabubuhay pa si Heavenly Emperor Berting, ang Title Temple ay hindi kailanman ang ahas na kumilos ng mayabang. Mabilis na kumalat ang balita sa Solitary Destructive Heaven na nagdulot ng kaguluhan sa lahat ng dako. Hindi na kailangang sabihin pa, ang kasalukuyang Heavenly Emperor ng Solitary, na nasa Heavenly Emperor Palace, ay nakarinig din ng balita. Siya ay isang may titulong Celestial Emperor mula sa Title Temple at hindi gaanong malakas. Wala siyang laban sa karamihan ng mga makapangyarihang may titulong Celestial Emperor, lalo na si Berting, ang dating Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven na matagal nang nakamit ang pagka-Diyos. Sa oras na ito, bumulong ng malalim ang kasalukuyang Emperador ng Langit, dapat kong ipaalam ito sa Temple Master. Tiyak na hindi ako papayagan ni Berting ngayong nakabalik na siya. Noong nasa impyerno ng Ozur siya, isa sa 7 pinakamalalang lugar sa Devata Realms, may umagaw sa kanyang trono. Noong oras na iyon, direktang pinatay ni Berting ang taong iyon pagkabalik niya. Kung hindi ako aalis, tiyak na mamamatay ako. Wala talaga akong interes na panatilihin ang aking posisyon bilang isang emperador ng langit. Mas gugustuhin kong manatiling ligtas sa kaharian kung saan matatagpuan ang pangunahing templo ng titulo, walang sino man ang maglalakas loob na maghanap ng gulo doon.
Pagkatapos noon, ang kasalukuyang Heavenly Emperor ay nagmadaling pumunta sa Transportation Formation sa Heavenly Emperor Palace na patungo sa Transportation Formation sa sangay ng Title Temple sa Solitary Destructive Heaven. Pagdating niya sa sangay ng Title Temple, hinanap niya agad ang Branch Temple Master. Pagkatapos, hiniling niya na dalhin siya sa pangunahing Title Temple upang maiulat niya ang bagay na ito sa Temple Master. Hindi siya nag-aksaya ng oras pagdating niya sa pangunahing Title Temple at agad na iniulat ang bagay na ito. Bumalik na si Berting. Temple Master, natatakot ako na baka maghanap siya ng gulo. Si Elliot, ang Temple Master ng pangunahing Title Temple ay nakatanggap lamang ng balita kani-kanina lamang kaya hindi na siya nagulat nang marinig niya ang ulat ng Natataranta at Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Napakaseryoso ng kanyang ekspresyon sa sandaling ito habang bumubulong dahil nang ahas siyang bumalik, siguradong may kumpiyansa siyang matatalo si Jeremias. Malamang ay nagkaroon na siya ng tagumpay. Isa siyang intermediate king of gods. Natatakot akong hindi ko siya kayang tapatan ngayon. Noon, masyadong makapangyarihan si Jeremias. Nang makita ni Berting na wala siyang kapangyarihan laban kay Jeremias, bumalik siya sa impyerno ng Ozere. Sa huli, walang nagawa sa kanya sina Jeremias at Elliot. Kahit na noon, alam niyang babalik si Berting sa malaot madali. Nagtalaga siya ng isang tao bilang emperador ng langit ng nag-iisang mapang wasak na langit para lamang bantayan ang sitwasyon doon. Kung sakaling bumalik si Berting, agad siyang bibigyan ng impormasyon. Sa wakas, tiningnan ni Elliot ang Branch Temple Master ng Title Temple sa Solitary Destructive Heaven at ang kasalukuyang Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven at sinabing, dahil bumalik na si Berting, ibigay mo na sa kanya ang trono. Ipaalam mo sa kanya na walang balak ang Title Temple na gawing kaaway siya. Nang marinig ng dalawa na babalik sila sa Solitary Destructive Heaven, agad na nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Gaman lamang ang kanilang mga ekspresyon nang marinig nila ang huling bahagi ng pangungusap. Tutal, papatayin muna sila ni Berting kung sakaling magdesisyon ang Title Temple na kalabanan si Berting. Mas nakaramdam sila ng ginhawa matapos marinig ang mga salita ni Elliot. Sa kanilang palagay, dahil pinalawak ni Elliot ang sanga ng oliba, tiyak na tatanggapin ito ni Berting. Tutal, sa kanilang paningin, si Elliot, bilang Temple Master ng pangunahing Title Temple, ay napakalakas at kontrolado ang lahat ng sanga ng Title Temple sa lahat ng Devata Realms. Ang binata na nakasuot ng berdeng damit ay nakaupo ng nakakross ang mga paa sa kalangitan sa itaas ng palasyo ng Emperador ng Langit habang nakapikit. Mahirap sabihin kung siya ay nagkukultibar o kung nagpapahinga lang siya sa sandaling ito. Ang kanyang aura ay hindi rin mahahalata. Swoosh! Sa sandaling ito, may lumitaw malapit sa binata. Isa itong matipunong lalaki na nasa katanghaliang gulang. Pagdating niya, ang kanyang mga mata ay napuno ng pananabik habang yumuko sa binata, na nakaupo ng nakakross ang mga paa sa ere, at sumigaw, pagbati, Panginoong Emperador sa langit. Iminulat ng binata ang kanyang mga mata at tumingin sa lalaking nasa katanghaliang gulang sa harap niya ng may ngiti. Edmund. Matapos legay na pa ng kanyang banal na kamalayan ang lalaking nasa katanghaliang gulang, nagpatuloy siya sa pagsasabing, mukhang masigasig kang naglilinang sa loob ng maraming taon. Masayang ngumiti si Edmund. Kaliit-liitan lang ang aking pag-unlad kumpara sa iyo. Gayunpaman, tiwala pa rin ako na matutulungan kitang talunin ang puppet na Heavenly Emperor sa palasyo. Nagniningning ang mga mata ni Edmund nang may kumpiyansa at hanggang pumatay nang magsalita siya. Ang binata, si Berting. Ang dating Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven, ay mahinahong nagsabi ng may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, ang isang puppet mula sa Title Temple ay hindi sulit sa ating mga alalahanin. Bago pa man makapagsalita si Edmund, isang nagliliyab na pulang figure ang lumitaw. Ang mala-transparent na figure ng isang malaking ibon, na tila sumasaklaw sa kalangitan, ay bumabalot sa figure ng taong ito. Naglabas ito ng isang nakapapasong aura habang lumilipad sa kalangitan na parang nagliliyab na apoy. Swoosh! Nang dumating ang nagliliyab na pulang figure, mabilis na naglaho ang apoy, at isiniwalat ang anyo nito. Isa itong matandang lalaki na nakasuot ng nagliliyab na pulang damit.
Yumuko siya ng may paggalang kay Berting at sinabing, pagbati, Emperador ng Langit. Elder Hal, tawag ni Berting habang tumatango at nakangiti. Pagkatapos, nagliwanag ang kanyang mga mata habang patuloy na nagtatanong, nasaan si Little Alvin? Nagpadala ako ng mensahe, ngunit walang sumasagot. Nang marinig ito, isang seryosong ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Elder Hal habang sinasabi niya, hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Matapos sunduin ng Young Master ang kanyang pamilya at mga kaibigan, iniwan niya ang solitary destructive heaven kasama nila. Dinala niya sila sa isang makamundong kaharian. Hindi niya sinabi sa akin kung aling makamundong kaharian. Gayunpaman, batay sa sinabi niya, sa palagay ko ay hindi na siya bumalik sa makamundong kaharian kung saan siya lumaki. Tumango si Berting. Mabuti na malaman na maingat siya. Dahil buo pa rin ang soul pearl ni Alvin, hindi nag-aalala si Berting tungkol kay Alvin. Bukod dito, sigurado siyang basta't marinig ng kanyang disipulo ang tungkol sa kanyang pagbabalik, agad na darating ang kanyang disipulo. Kailangan ko pang asikasuhin ang ilang bagay bago dumating si Little Alvin. May ilang puwersa at tao na kailangang harapin para hindi nila malagay sa panganib ang kaligtasan ko sa hinaharap, bulong ni Berting sa sarili habang kumislap ang intensyong pumatay sa kanyang mga mata. Nanginig sina Edmund at Elder Hal nang makita ito. Maging ang kanilang mga kaluluwa ay nanginag. Para bang nakakita sila ng isang nakakatakot na nilalang. Matapos pigilan ni Berting ang kanyang aura, si Edmund, na halos mabilaukan na ng kaninang pressure, ay nasa sabik na nagtanong, Panginoong Emperador sa Langit, ano na ang iyong cultivation base ngayon? Tiningnan din ni Elder Hal si Berting nang may pinanibik na ekspresyon sa kanyang mukha. Sumagot si Berting, sabihin na lang natin na ang pagpatay sa Temple Master ng pangunahing title temple ngayon ay kasing dali lang para sa akin na durugin ang isang langgam. Huminga ng malalim sina Edmund at Elder Hal nang marinig ang mga salitang ito. Hindi sila magugulat kung ang taong tinutukoy ay ang branch temple master ng title temple sa solitary destructive heaven. Gayunpaman, si Eliot, ang temple master ng pangunahing title temple, ay isang makapangyarihang nilalang. May mga nagsabi pa nga na siya ang pinakamalakas na makapangyarihang nilalang sa lahat ng Devata Realms. Kahit ang mga nakamit ang pagkadyo sa Devata Realms ay hindi kayang tapatan niya. Matapos makabawi mula sa pagkabigla, tumango lamang si Edmund bago sinabing, Panginoong Emperador sa Langit, darating din ang iba sa lalong madaling panahon. Tumango si Berting. Hintayin natin sila bago tayo umuwi. Umuwi ka na. Napuno ng emosyon sina Edmund at Elder Hal nang marinig nila ang mga sinabi ni Berting. Sa mga sumunod na oras, parami ng parami ang dumating. Lahat sila ay yumuko at bumati kay Berting pagkakita nila sa kanya. Dati silang mga nasasakupan ni Berting sa palasyo ng Emperador ng Langit. Kasunod nito, pinangunahan sila nina Edmund at Elder Hal patungo sa palasyo ng Emperador ng Langit. Hindi sila nakilala ng mga gwardya, ng mga Celestial Emperor, at sinubukang huminto. Isa-isa silang hinarap ni Edmund at ng iba pa. Nang matapos sila, tumayo sila sa duguan at mala Heavenly Emperor Palace at tumangala sa langit habang sabay-sabay na sinasabi, Panginoong Heavenly Emperor, maligayang pagbabalik sa palasyo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.